Great, great day, malayang puso. Ayan, nandito naman po tayo sa ating hapagkainan upang ah, kumain siyempre. Ayan. At ang pagkain natin for today ay ginataang papaya with malunggay and tilapia. Ayan. Ito yung lunch natin ngayon, mga kamalayang puso. Pero bago ang lahat, sana ay okay lang yung mga kababayan natin na sinalanta ng bagyong Nando. At may realization lang ako, mga kamalayang puso, tungkol dito sa aking kakainin ngayon, ulam namin ngayon, mga kamalayang puso. Nagbabalik tanaw lang ako ng mga panahong ako ay nasa probinsya, sa probinsya ng Bicol, Camarines Sur, na pagpanahon ng pagkatapos ng bagyo, panahon ng tagbagyuhan sa probinsya namin, lalo pag simula na yung habagat, yung Agosto, ito yung karaniwang na ulam namin. Itong ulam na to, ginataang papaya, malunggay, puso ng saging. Yun yung talagang pinaka-normal na kinakain ng mga probinsyano, mga nakatira sa probinsya, lalong-lalo kami, nakatira kami sa pangpang ng dagat, baybaying dagat. At ito yung talagang hinahanap namin o karaniwang pagkain namin pagkatapos ng bagyo. Pag tumila na yung malakas na hangin, yung ulan, o nag-uulan-ulan pa ng konti, talagang operation na yan, hanapan ng mga pagkain. Yun, nakakapahanap tayo ng mga niyog, yung mga inanod ng baha sa puntang dagat, at yung iba naman ay kung ano-ano ang mga hinahanap natin. Yung ngayon, katatapos lang din kasi ng bagyo, yung bagyong Nando, sakto nabigyan tayo ng papaya ng ating kapitbahay, at meron din akong malunggay na matutumba na, kaya naisipan namin magkata ng malunggay at papaya. Bumalik lang sa aking pagkabata na ganito yung kinakain namin pag panahon ng tagbagyuhan sa probinsya. Talagang walang bigas. Maswerte yung mga pamilyang may bigas, pero karamihan walang bigas. At ang katimbang ng gulay na to ay nilagang saging or ginataang saging din. Tinatawag sa amin pinakro, ginataang saging or gulay na saging. Laman ng saging yung tawagin sa amin ay luyat na saging. Ano ibig sabihin ng luyat? Hindi pa siya magulang. Talagang yung parang may pa yung gitna nung saging, may pa siya, yung maklaro sa Tagalog basta luyat, hindi pa siya matigas ang ibig sabihin nun. Yun yung tinitimbang namin dito, kanin o ulam, or pantimbang dito sa ulam namin ngayon. Yan. Sobrang hirap ng buhay ng panahon namin sa probinsya pag tagbagyo o habagat, kasi malakas ang alon, walang hanap buhay sa dagat. Karamihan inaasa sa pagtatanim sa bukid. Di paano kung wala kang bukid? Tawag nga sa amin ay badang, or pinaka-English yata ng badang yung pagkakaingin
Lilinisan mo yung bundok, tataniman mo, yun badang ang tawag sa amin nun. Hindi si badang yung rapper, hindi yun. Yung badang ang sa amin, o bukid, taniman ng mga gulay, mga saging, gano'n. Ayun, panahon ng Bagyo doon kami pumupunta, nakiki kami doon, or kung wala kang badang o bukid, pupunta ka doon, makikipagpalit ka ng kung mayroong stock na tuyo, kaya or bagoong o ginamos. Kung wala kang stock na tuyo, ikaw na yung pinaka tamad sa sa lugar namin noon pag wala kang stock na tuyo at bagoong, kasi nire-reserve yun, mga kamalayang puso, pag panahon ng habagat, pag simula na yung Agosto hanggang pumasok na yung Berman, yun ang inahanda para pangpalit sa karatig bayan or barter. Pag nagbabarter tayo, hindi kailangan ng pera, may dala ka lang ng bagoong at tuyo, makakapagpalit ka na ng mga gulay at ng saging or mga root crops, yung mga nakatira sa bundok. Kaya napakahirap ng buhay noong naranasan natin ito. Kaya ngayon na malaki na tayo, nagkaroon na rin tayo ng pamilya, hindi na tayo nanatili sa lugar na yon, pero binabalik-balikan natin. Tayo nga ay nag-migrate dito sa kalunsuran para hindi na maranasan ng mga anak natin o mga susunod na lahi natin, na ipakita talaga natin na kailangan nilang mag-aral ng mabuti, kasi kung hindi sila mag-aaral, walang hanap buhay na matino na makukuha. Lalo na kung ikaw ay nasa probinsya. Masaya sa probinsya, mga kamalayang puso, malayo sa sa sibilisasyong lugar, maingay na wala mga respeto ang yung kapwa mo, walang pakialam sa iyo. Pag sa probinsya, talagang ramdam mo yung respeto, yung tawag sa amin, yung manoy manay, parang tiya tiyo, kahit hindi mo kakilala tawagin ka ng manoy manay, parang marespeto pa rin, nandun pa rin yung respeto ng pero yung sa larangan ng buhay, talagang parang sakit ng tiyan ang hanap buhay, lalo na kung umaasa sa dagat, umaasa sa pagsasaka, ay talagang panahon ang binibilang para makalikom ka ng pera o makaiba ka ng pera o makahawa ka ng pera na kumbaga medyo may malaki, medyo may libo, ganun. Talagang matagal ang pera, talagang bibilang ng buwan, kasi magsasaka ka lang tapos yung dagat, kung mangingisda ka, hindi araw-araw maraming huli. Minsan naman maraming huli pero sobrang naman mura ng pagbili ng isda. Kaya yung pera talaga ay mailap para sa mga probinsyano. Kaya karamihan ng mga probinsyano ay pumunta talaga sa kalunsuran dahil may kinsinas katapusan na sinasabing sahod. Yun, nakakatikim sila ng nakahawak sila ng pera, kinsinas katapusan pag ito ng trabaho. At ang hirap din naman kasi sa probinsya, sa mga probinsyang lugar ay ang may mga hanap buhay din, may kinsinas katapusan din, pero napakaliit ng sahod. Kaya tama-tama lang talaga na yung mga panawagan na dapat pantay din yung sahod sa mga probinsya sa kalunsuran para mabawasan ng tao lalo sa Maynila. Kasi iba yung pag sinabing Maynila, ibang rate ng pasahod, malaki kumpara sa probinsya. Kaya yun ay nag-iipon-ipon talaga sa isang lungsod ng mga probinsyano. Yan, nakakalungkot lang kasi pag nakarating na ng
ng bayan, yung mga probinsyano, parang nag-iiba na rin yung mga pag-uugali. Yan. Hindi ko naman nilalahat, pero yun nga, nag-iiba talagang ang aura nila. Hindi ko lang alam kung yun ba ay na-impluwensyahan ng buhay dito sa lungsod kumpara nung nasa probinsya. Kaya ako, bilang isang dayo rin dito sa lugar na napunta ko dito sa Laguna, hindi pa naman to Maynila, probinsya pa rin to, hindi pa rin mawala sa isip ko at sa loob, sa damdamin ko na bumalik-balik pa rin sa lugar na kung saan ako galing. Kahit dito na ako nakatira, dito na ako naghahanap buhay, pinipilit ko pa rin na umuwi kami mag-anak doon sa probinsyang mga kinalakihan namin kung saan kami nagsimula. Dami ko na sinabi mga Kamalayan Puso, pero yung gusto ko lang ipakita yung ulam namin ngayon, gulay lang. Masustansya naman, masustansya to mga Kamalayan Puso. Ito lang kasi ito yung nagpabalik tanaw sa akin, yung mga naalala ko ng mga buhay ko sa probinsya, lalong lalo na pagpanahon ng katapos ng bagyo o panahon ng habagat. Ito yung karaniwang ulam pagkatapos ng bagyo, ginataang papaya. Medyo marami ang nito mga Kamalayan Puso, medyo marami malunggay kasi sabi ko may 2 punong malunggay dito, makapal na yung yung iba nga pinamigay ko na, tapos mayroon pang isang puno na madami pang dahon. Kaya sagana ako ngayon sa malunggay. Ayan mga Kamalayan Puso, napakwento na naman po ang inyong lingkod. Kaya ayan, sabayan niyo po ako sa aking pagdarasal, pasasalamat sa ating Panginoon sa biyayang natala. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, marami pong salamat sa grasya at biyaya na inyo pong pinagkaloob sa amin ngayong araw na ito. Bendisyonan mo po itong aming pong kakainin, gawin mo pong gamot at kalakasan namin sa aming pangangatawan upang makagawa kami ng aming pong mga gawain sa pang-araw-araw, Panginoon. Ito po ay inihiling po namin sa iyong bugtong na anak na si Jesus. Amen. Ayan mga Kamalayan Puso, kain na tayo. Bye bye. See you next vlog.